So yun guys, good evening mga idol, good day po sa inyo. Yan. So for today's video mga idol, usapang RCBC muna tayo. At ang sasagutin natin ang katanungan ni Idol Alyssa Alexis Mendoza. Yan. Sa kanyang katanungan, babasahin natin. Yung kanyang tanong ay paano po magbayad sa payday loan now? Yun. So, yung katanungan ni Idol Alyssa Alexis Mendoza. Yan. So, Idol, yung proseso po ng pagbayad ng payday loan now, kung sakali po, kasi may mga case tayo dito sa mga nag-loan ng RCBC payday loan now, na meron pong mga ibang nakapag-loan na hindi nakaltasan ng kanilang payday loan. Hindi lang unang kaltas ng unang payroll, maging pangalawang payroll po, meron pong nangyaring hindi po sila nakaltasan or na auto-deduct dahil po nagkaroon po ng system enhancement daw po yung RCBC. Yun po yung sabi nung isa sa mga customer service na natawagan namin, kasi may lumapit po sa akin, nagtatanong siya sa akin bakit wala pa daw siyang offer ng loan sa kanyang RCBC account. Sabi ko, kailan po ba kayo huling nag-loan? Sabi ko, nung chinek ko yung account niya po ay noon pang May 13. May 13 siya huling nag-transaction ng kanyang loan. Bali, makakaltasan siya ng May 25 at June 10. So, bali nung tinignan ko yung account niya, ayun nga po, wala pang lumalabas na offer sa kanyang RCBC loan. Nung chinek ko yung account niya ay dalawang kaltas po hindi pa naka-check doon sa kanyang loan dashboard. So, ang nangyari po ay tinawagan namin yung loan service ng RCBC, at ang sabi, hindi lang po kayo, sir, ma'am, ang nagkaroon po ng ganyang issue. Nagkaroon po kasi ng malawakang system enhancement ang RCBC. Kaya po, may mga pangyayaring ganyan na hindi po na auto-deduct ang inyong mga loans. So, ang advice po ng loan service po na tinawagan namin ay magma-manual payment na daw po kayo. So, ayun na nga po, gaya po ng tanong ni Idol, sa pamamagitan ng manual payment, doon po natin gagawin yung ating pagbabayad ng ating loan na hindi nakaltasan, or sa mga nagtatanong kung paano magbayad ng RCBC payday loan now. So, parehas lang po yan ng process ng pagbabayad po ng RCBC salary loan. Yan, sa mga gusto pong magbayad din ng kanilang RCBC salary loan, na meron pang isang hulog tapos gusto mo na siyang i-advance payment, pwede po yun, para after 3 days po ay makakuha na kayo, agad kayo ng panibagong offer. Hindi nyo naaantayin yung sahod na, susunod na sahod na ikaltas yung inyong balance. So, pwede po yun, mag-advance payment po kayo. Yun nga lang po ay meron po siyang tawag doon, termination fee na 500 pesos. Maliban lang kung patapos na yung kontrata siguro ninyo, kasi i-terminate na yung kontrata. So, ang magandang gawin nyo po doon ay tawag nyo muna sa RCBC loan service, na babayaran nyo na yung huling kaltas nyo sa inyong loan, para after nung pagbayad po ninyo, mag-antay po kayo ng 3 araw para mag-reflect doon sa system ni RCBC yung pagbabayad ninyo ng inyong loan sa pamamagitan ng pay bills sa inyong account. 3 araw po bago mag-reflect sa
system ni RCBC. So, yun, balik po tayo sa tanong ni Idol Alaysa Alexis Mendoza. Yan. Paano po magbayad ng payday loan? Siguro kay Idol Alaysa Alexis. Maring yung nangyari sa'yo ay hindi ka rin na-deduct or nakaltasan sa iyong loan na RCBC. Siguro, ganun po yung nangyari sa inyo. Kaya, ito po, ulitin ko, tawag dito, tutorial natin yung kung paano tayo magbayad ng payday loan mo manual. Yan. So, buksan po natin yung inyong account. Kung meron po kayong, tawag dito, meron po kayong account, RCBC Pulse. Yan. Buksan po natin yung inyong RCBC Pulse. Pwede rin po kayong magbayad through GCash. Yan. Basta, punta lang po kayo ng Pay Bills. Yan. Punta lang po kayo ng Pay Bills sa RCBC account. Yan. Sundan nyo lang po yung ating gagawin. Step by step. Ituturo po natin kung paano magbayad ng loan sa RCBC. Mapa salary loan man yan or payday. Yan. Sa mga hindi po nakaltasan sa kanilang payday loan at nandoon pa yung balance ninyo, hindi pa siya naka-check. Ayan, pwede niyo pong i-screenshot yung outstanding balance niyo kasi yung 16 digits number po dun sa baba ng inyong outstanding balance, yun po yung gagamitin ninyo para bayaran ng inyong loan sa RCBC. Ayan, so pagdating po natin dito sa may search bar, i-search natin dito yung what bill do you want to settle. Yan. I-search natin yung RCBC Credit Bank Card. Credit Bank Card. Yan. Pag na-search nyo po yung RCBC Credit Bank Card, dyan po, i-click nyo po yan. Yan. I-tap nyo po yung balance ng inyong, kailangan meron kayong sapat na balance para bayaran ang inyong loan. Kasi kung wala, malamang pupunta kayo sa GCash. Yan, magpapakarga kayo ng GCash. Tapos, same process. Sa GCash po kasi mayroon pong service charge yung pay bills ng inyong RCBC salary loan man yan or payday loan. Pero, pag gagamitin nyo po ang inyong RCBC Pulse, ay wala po siyang service charge po nakukunin. So, pagdating dito, maglalagay po tayo ng card number. Yan. 16 digits po yung card number. Yan. Kung halimbawa, ganito, maglagay tayo ng card number lang, 16 digits. Ano lang to? Hula-hula ko lang to, mga idol. Hula-hula ko lang to. Yan. Halimbawa, 16 digits na yan. Tapos, pindutin mo yung continue. Yan. Lalabas yung amount. Tapos, sa amount po, ilagay mo na yung kung magkano yung balance mo sa iyong payday loan. Kung halimbawa, umutang ka ng dalawang 4,000, sabi mo ng 4,000, may balance kang 2,000 hindi po nakaltasan or 4,000 yan. Ilagay mo na lahat kung 4,000 para mabigyan ka na ulit ng offer. Kasi kung hindi mo po yan babayaran, hindi ka magkakaroon ng panibagong offer. Yan. Maglagay ka ng amount, 4,000. Insufficient balance. Ano lang kasi yung laman ng ano ko eh. Tawag dito. 399 lang kasi. So, bali, ganun lang po yung step ng ano ninyo. Tapos, pindutin nyo na po yung continue. Tapos, mayroon po kayong marireceive na text. May marireceive kayong text na kayo ay nagbayad ng ganitong halaga sa inyong account ng RCBC. Yan. Pag nakabayad na po kayo, antay po kayo ng 3 araw po bago mag-reflect po doon sa system account po ninyo ng RCBC. Yan. So, ganun lang po, sana nakatulong tong video na to. Kita-kits ulit tayo hanggang sa susunod nating mga video. Bye-bye!